Sec, yung pong issue lang po dun sa, may pahid ngayong convoy, yung Malacanang dun sa issue po nung Presidential Son, tsaka yung pong convoy ng Bulacan Governor's Office. I understand, nagkaroon po kayo ng pakikipagpulong din sa Governor ng Bulacan? Hindi, ano lang, short conversation lang. LTO ang lead dito. Oh, so ano napag-usapan, Sec? Ano ko lang kung ano nangyari. Tapos, nirefer ko na lang sa LTO para sila na ang mag-prosecute yan. Kung ano man nangyari. Pero, Kasi birthday ng nanay ko yun ang nangyari. Sabado ng gabi. So, ang una nag-respond LTO. So, sila na may alam ko ano nangyari doon. okay. So, hindi po kayo nabigyan ng kahit briefer kung ano talaga? Lang, yung information lang, but it's not verified eh. Hindi ko pa yung verification na lahat. Pero is it yung Presidential Son talaga yung involved? You have to ask the LTO kung ano ang nangyari. Thank you, Sec. Jason Sigales of Inquirer. Good morning, Sec. Sec, on another note po of pressing issues at the moment, you've said before that you were open to running for president, particularly if you have the endorsement po of the Let's president. not go there. Let's go there. Alam mo, all of this will take care of itself. Let's do our work. Diba? There is no substitute for hard work. All my life, I've gone through 8 elections and I've never telegraphed anything. Bago man anong gawin ko, I will do my best and work my best for the interest of the people. So, any questions regarding the future plans? Wag muna, trabaho muna tayo. Okay. Mon Gualvez of TV5. Sec, good morning. Other issues din, no? Siyempre ngayon kasi pinag-uusapan ho yung sa International Criminal Court, yung sa The Hague, yung confirmation of charges. I understand wala pa naman talagang arrest warrant doon sa mga nabanggit ho ng mga co-perpetrators and even yung mga nabanggit ho before na mga possible involved din po sa mga crimes na nababanggit ho doon. Paano lang ho magiging papel pa rin ng DILG dito sa paanong ginagawa lang ng PNP in the first place sa mga possible people, especially hindi tayo member nga ng So, ICC? we are all aware na meron ng pinangalan ng co-conspirator. But wala pang warrant of arrest. So, wala kaming actionable document. However, we are tracing the people already, kung nasan sila, those named, except for one na namatay na. But we are already tracing them kung nasan sila para in the event na kailangan, masanda na kami kung anong gagawin namin. Just for the record, all of those na tinitrace ninyo are in the Philippines pa rin po ba? We are getting all the records. We should have them by this week. I think 2 are abroad eh. 2 nasa Amerika. Pero makukuha yan. Sino po? Well, I'll get you the full details next week pag basta makuha ko na. Okay. Val Gonzalez of DZRH. Sec, follow up lang dun sa question ni Sam. Nag-usap po ba kayo ni Bulacan Governor Daniel Fernando tungkol dun sa allegedly incident dun sa... Nagkamali nga ako, tinawagan ko si Dan Fernandez eh. Natawagan ko si Dan Fernandez. Sabi sa akin ni Dan Fernandez, kukulong mo ba ako? Sabi ko, oo, kukulong kita. Tapos sabi ko, sino ba to? Si Dan Fernandez to. Sabi ko, ay, sorry. So, pagkatapos alas 11 ng gabi na eh. So, wala na akong matawagan nun. So, after that, next day, LTO na ang nag-take over ng investigation. Kasi may mga lumalabas na impormasyon. Allegedly, Seka, wag ho ninyo akong pagalitan. Ang sabi, Sek, may sinasabi na nati-threaten daw si Governor Fernando at ang binabanggit ay kayo. Yes, opo. As far as I know, walang threat. Ang pina-examine ko lang yung firearms licenses niya. Kung ano ang valid, ano hindi. But as far as that, wala kaming raid sa bahay, walang ganun. Patawarin po ninyo ako sa specific na salita na naibigay sa aking impormasyon, Secretary, na ang binanggit daw po ninyo ay kaya naming kunin lahat ang mga baril, ipakuha lahat ang mga baril mo
At yung mga sasakyan mo, kaya naming ipa-impound. Hindi, ang sabi ko, again, pina-examine ko lang kung ano ang 3 firearms were discovered, one is missing. So, hinahanap namin. As far as after that, ang LTO na nag-conduct na investigation, I think lahat ng vehicles ay in-inspect. Pero after that, wala na akong wala Pero, na akong ginawa. Sek, yung pong insidente na yan ay nangyari nung time na nangyari yung insidente ho doon sa NLEX. Yung Anong insidente? mismong oras po na yon. Anong insidente? Yung sa NLEX, allegedly may road rage something. Sabado kasi na wala ako nun eh. Nasa Tagaytay ako, birthday na nanay ko. So nakuha ko information alas 11 ng gabi. Wala na akong matawagan nun. Wala nang 11 o'clock. So at 11 o'clock, wala na namang, di ba? Wala na nang nagtatrabaho nun. So wala na akong nausap. Pero Sek, anong oras po nangyari yung pag-uusap po ninyo ni Bulacan Governor Daniel Fernando? Parang sunod na araw na eh. Umaga na. So Sunday po yon. Sunday na. Pero LTO ang naging lead. Siguro tanong nyo yung sa Police Regional Office 3. Ando doon yata din na lahat ng mga kotse at mga baril. Naging maayos po yung pag-uusap. Okay naman. Okay naman. Oo. Sir, to be specific lang para malinaw lang at hindi rin ho kami magkamali. Ito ho yung insidente na allegedly isang presidential son ang na-involve doon sa ang hirap kasing sabihin, road rage na lang ho kasi may mga baril daw kung lumabas eh. It doesn't matter if it was a presidential son or not. Naging ugali na ni Governor Fernando na pag nabiyahe siya ng NLEX ay 4 na lane na occupied niya na walang pwede mag-overtake. So, ang dami na namin nakuha complaint na gano'n na masyado siyang makahari sa lugar niya. So, yung ganyan, ako 11 taon ako ng governor eh, di ba? Hindi ko ginawa yan. Kaya ko ba harangin SLEX, di pinagmumura ko lahat ng tao. Sa kanya, sa NLEX, hinaharang niya talaga. Siya lang pwedeng dumaan. Daig pa ang presidente kung bumiyahe. So, irregardless kung sino ang naging victim, that was wrong. Bari yung ginawa niya. And based on that, kasama na yung insidente nung gabi ng araw ng Sabado, ano ho yung kaso kung meron man na maring kaharapin po ni Governor Fernando? Actually, ang LTO tsaka Regional Office 3 ang dapat tanong nyo. Okay. Sila ang makakaalam ng lahat na yan. Karen Wala de sa akin Guzman. yung facts. Ay, sorry. Wala sa akin yung findings sila. Wala pa sa akin. Karen de Guzman of ABS-CBN. Sir, in relation lang po sa mga road incidents natin, meron po nagva-viral po na isang sasakyan na di umano ay nakasakay daw po kayo. Number 6 po yung plate number at nagwangwang daw po kayo doon po sa lugar sa Makati area. Gaano katotoo po na kayo raw po yung nakasakay dito? I don't know when that happened. I think it's fake. Black po yung sasakyan. Wala akong black na Mercedes. Wala akong ganun. Mercedes? Wala akong ganun na kotse. Ang kotse ko is a Sequoia, tsaka isang Escalade. Yun lang ang nakaregister na 6. Pero black na Benz, wala akong ganun. Oh. Fake yun. Pero anong plate number po? Number 6 po kasi yung nakalagay eh. Tapos kayo po yung... Number 6, lahat ng cabinet secretary is number 6 eh. Di ba? So, honest to God, wala akong black na Mercedes na kotse. So, fake news yan. 6 sa likod. Ang 6 ko sa harap nakalagay eh. Kahit tignan nyo, andyan dyan namin. Pero gumagamit daw po kayo ng wangwang para makalusot po doon sa traffic? Well, sometimes, kung kailangan, it is sometimes necessary, may duty na nagmamadali kami. But that is few and far in between. There are only 8 people authorized in the Philippines, nationally, na may ganyan. The President, the Vice President, the Secretary of Justice, the DILG, Secretary of DILG, NBI Director. Parang gano'n lang ngayon ang pwedeng magganyan. But to be abusive about it, hindi naman. Hindi kami gano'n. Sec, in relation to another fake news, Tsaka road rage. Wala akong road rage. tulog ako sa kotse lagi. So, hindi ko alam yun. So, okay po.
in relation to another fake news po, sunod-sunod po yung smuggling operations po natin ng anti-smuggling po ng illegal cigarettes. Meron po sinasabi po na may kinote daw po kayo na sabi nyo na pabayaan na itong flood control issue. Fake news. Fake news. 100% fake news. Wala akong sinasabing ganyan. In fact, we are readying already the arrest of the suspects as named, as alleged by Secretary Yusek Bernardo. Paglabas ng warrant yan, aresto yun namin lahat. So we are more than ready. The PNP is more than ready to arrest. Pero yung sinabi kong ganun, fake news yun. Nakalagay nga sa Facebook page ko ng DILG, di ba? Kalokohan talaga yun. Ang dami nga nagalit sa akin dahil dun eh. Hindi ko naman sinasabi, this is the age of misinformation. This is the age of misinformation. So kung hindi nyo narinig sa sarili kong bibig, fake news talaga yan. Kailan naman kinakausap ko ng press eh. Wala nang iba eh. So, that is fake news. June Veneracion of GMA. Sir, balikan ko lang po yung insidente sa NLEX. Kanina, maraming complaint na ino-occupy, 4 na lane. Ganun na ganun po ba nangyari nung Sabado? Balita ko, parang ganun. May gusto pong... Bawal kasi mag-overtake sa kanya eh. Kung nag-overtake sa kanya, nagagalit siya. So parang ganun na nangyayari. Saka clarification din, sir. Sabi nyo kanina yung mga sasakyan, may mga barel, nasa Pro 3 na. Tama ba? Ano po nangyari? Lahat ng barrel na registered sa kanya mga civil security sa kanya, nasa PRO 3 na. Pati po yung mga sasakyan. Pati mga sasakyan. Ito po yung bahagi Pero na... sinoli na rin yata eh. Sinoli na rin. Pinarig na. Paano anong ginawa lang po? Tinignan lang kung ano talagang nangyari. Wala sa akin. LTO na lang tanong tsaka ano. Pero as much as I know, ayun lang sinasabi ko sa inyo talaga. Yung conversation niyo ba with Governor Fernando? Fernandez. Ay, ito na ako. Fernando. Yung with the Governor of Bulacan. Maiksi lang ba yun? At saka, how would you describe yung conversation? Walang 10 minutes. Sandali lang. Nasa PRO 3 na lahat eh, ng lahat ng mga gamit niya. So, sandali ko lang nag-usap. Ano yung palitan nyo at anong version niya? Simple, sabi ko lang, yung mga baril mo, ipaki-turnover, titignan namin kung legal lang mga lisensya. Simple matters like that.